member din as well dahil yung October last week, that will be PGL 26 ay sa Antipolo pa rin dahil hindi pa rin available yung CCT na paggaganapan na supposed to be yung choice ng IJM na magiging new din. I think by 2028 na PGL ay sa CCT yung gaganapin yun. So, God willing ay makajoin din na lahat. Okay, so allow me today to start the series, yung pong ating pong 2 months. Sisimulan ko po yung ating pag-aaral sa araw na ito sa unang part ng church development. So, 1 Corinthians chapter 10, verse 33, yung kukuhanin natin, and then chapter 11, verse 1. Pwede ko ba tayo tumayong lahat? Basahin ko po itong mga talata ito. Bago po kasi yung verse chapter 11, verse 1 ay may binanggit pa si Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinthians doon sa chapter 10, verse 33. So sa magandang balita, ito po ang sinasabi, sa halip tularan ninyo ang ginawa ko, sinisikap kong magbigyan kasiyahan ang lahat ng mga tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Sa chapter 11, verse 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Actually, yung mga ibang verses ay sa King James Version. Ito po ang sinasabi ko, the New King James Version or Living Translation muna. Imitate me. Tingnan natin yan. And you should imitate me just I imitate Christ. Then sa New King James Version, imitate me just I also imitate Christ. Panalangin muna tayo. Lord, today we are facing a new series sa aming pong 2 months na pag-aaral. At tulungan niyo po kami sa unang linggo na ito na makita namin paano kami bawat isa, lalo na yung mga leaders, to empower people, yung gampanin na para makapag-produce ng mga new leaders, new breed of leaders, ay siya talagang makita namin sa aming iglesia. Yun din naman po ang ninanais din na gusto mong maganap sa bawat church, at lalo sa aming organization, na CPPB. Today, we thank you for those testimonies, Lord, na nagpakita ng tulong experience ng personal talaga mararanasan ikaw mismo kung paano ka magmahal, kung paano ka mag-empower, at inire-ready mo rin po ang bawat isa sa gampanin, at alam namin it is indeed a relevant way sa aming mga pag-aaral today. We bless you, we magnify you, in Jesus' name we pray. Amen. Pero pwede na po tayo po. Tatlong areas po na tanong gusto kong sagutin natin sa ating pag-aaral sa umaga po ito ay yung tinatawag na una, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit hindi nag-multiply yung leaders sa churches, hindi naman dito sa atin. Ito sa atin ay pwedeng mahalagang tanong din po sa atin. And then pangalawa, how can we measure a healthy church? Alam naman natin na hindi bilang ang pinag-uusapan kapag pinag-uusapan natin yung isang growing and healthy church. Kundi may mga parameters, may measurement, at yun po yung mga gusto natin po tignan at sagutin sa pag-aaral natin during 2 months ng series. And then yung pangatlo po marahil ay ano ba yung role ni pastor o mga leaders sa church para i-prepare yung leadership o pag-i-empower ng leaders. At ano naman yung responsibility ng members para sa empowering leadership. So I think mahalagang tanong po ito dahil diyan po natin titingnan ang mga kailanganin natin i-work out sa ating pong church as a whole. Naalala ko po nung ako po in-assign ng July 2000 sa Balara pa yung church natin, ay nag-isip na ako kaagad, ano ba yung pwede ko magiging part sa church ng Balara? Dahil at the time ay nandun po ako sa Murphy, yung pinaka-main office natin, nandun po yung church natin sa Murphy Church. Ay ako po yung nagsiserve as assistant pastor at pinaalam ako ni Pastor Miguel at the time kasi siya po yung district director. At ang
inuna ko po nang inisip kaagad, hindi ako pwedeng ako lahat gagawa. Kaya ang mga naalala ko doon ay ako po yung mag-take reins sa inyo. Kaya series of yung lalo po nung mayroon na tayo in LTC, yung ng cell grouping, paano po, lahat ng mga trainings na pwede. Habang ako naman po yung nag-aaral sapagkat actually po ay pinuso ko rin na tapusin sana yung aking masteral program, hindi ko lang po natapos. Pero habang nag-ministry po tayo at gumagampan maging sa district, ay simultaneously po nag-aaral tayo sa Asian Theological Seminary. So, ang mga trainings sa school in particular, ito man po ay face-to-face or online, nakakatulong siya. Pero ang pinaka-main task talaga na kailangan kong isipin at that time is talagang mag-train, mag-prepare ng mga leaders na gagampan. Yun na nga po ang aking pong tintukan. Kaya mga ilan siguro naghahanap, si Pastor hindi na nag-visit, isang part po yung nagampanin. Pero as a whole ay sa nakita ko naman in the 26 years by July ng ating pong pagsaserve dito sa ating church. Nakita po ako ng mga leaders na talagang pwede na nating pakawalan o pwede na natin ilagay sa mga ministry. At pwede pa tayong makikita ng mga, pwede pang iti-train ng mga new leaders sa mga panahon na ito. Tama po ba? So palapakan muna natin si Lord yan. So, nakakalungkot lang dahil sa pag-ikot namin din ni Pastor Gordon sa ating mga churches ng CTTV, and even as you observe yung mga ibang churches dito sa Batasan, ay halos si Pastor hindi makaalis dahil yung responsibilidad siya lahat. At ang pinaka-challenge po dyan ay bakit hindi nagagawa o bakit hindi nakakapag-multiply ng leaders. Una, ay si Pastor ginagawa niya lahat yung trabaho. So yun po yun. Ministry or many pastors carry the whole ministry alone. Or members become spectators, not participants. At sa na-observe ko po sa mga churches natin ngayon, mayroon ng magbabago, ay nagkakaroon talaga ng mindsetting na mag-prepare, mag-train ng mga leaders. At hindi lang yan, walang training o delegation, kaya talagang inaakon ng pastor lahat. So ang result, kapag namatay na nga si pastor, wala na siya, wala nang i-step up, ang challenge, yung church, may mga kakaharaping matitinding challenge. At na-observe naman natin yan sa mga church na ating pong Caloocan. In the 13 years na existence ng Caloocan, nung namatay po si Pastor Andy, na siya po yung nag-serve as 8 years ata, kung nagkakamali, na-challenge po ngayon na tayo po ang nakapag-bigay at tinik natin yung challenge na ipagpatuloy yung gawain po doon. So, hindi lamang po yan, marami pang mga churches na ganun po ang nagaganap. So, meaning to say, kung titingnan ang Biblia, in contrast naman, nung panahon po ni Moises, di po ba meron po siyang Joshua? Hindi po si Joshua Sona. So, ibig sabihin, kahit na nawala na si Moses, mayroon pong nagpatuloy papunta doon sa promised land si Joshua. At kung titingnan nyo rin, even the Lord Jesus Christ, He trained 12. At yung 12 na yun, kahit na nag-resurrect na si Jesus Christ, bumalik na sa kalangitan, ay pinramis naman niya na siya babalik, pero yung naiwan niya na 12, do 11 na lang po, sila yung nagpatuloy ng tinatawag nating mission na hindi pa natapos ni Jesus Christ. So, ipag nagpatuloy in a scope of time ay talagang nagkaroon po ng maraming mga naabot na mga tao. In the time of Paul, ilalagay din po natin in contrast, nag-train din po siya at si Timothy, kung nakita natin yung prodigy na ginamit ng Panginoon ay kahit na wala na po si Pablo, si Timothy nagpatuloy na naglingkod. So I think yun po yung unang dahilan. Ba't hindi nag-train ng mga leaders sa church? Because iniisip nila na si pastor lang lahat ang gagawa. Second, na dahilan, walang sistema ng pagdidevelop ng leaders. Ang kakatuwa ngayon dito sa ating CTTP organization, nakikita natin yung system. Amin po ba? At ang katotohanan po niyan, nakakatulong pa nga itong PGL na mga programa natin para talagang ma-equip, ma-develop yung mga magiging future leaders. At sa tingin ko po, yung kapag walang intentional discipleship, ang kakaproblema ko talaga, kaya yung mga hindi nag-i-involve sa discipleship natin, hindi po kayo talaga mai-equip, hindi po kayo talaga matitrain ng mas maayos. Pero kapag nag-i-involve po kayo,
ay sigurado matutulungan po kayo sa inyong spiritual na paglago, and later on, ma-develop din kayo, become leaders as well. At of course, malinaw naman sa atin ngayon, nakakatuwa sa ating organization, meron na tayong small groups. Doon yung mga ibang churches, hindi talaga pinapahalagan po ito. Kaya, kung ilalagay natin, yung pangalawang dahilan, walang sistema ng tinatawag natin pamamaraan para ma-develop yung ating pong leaders. Pero pasalamat po tayo dahil sa CTTP at dito sa ating church ay ina-adapt natin yung pag-develop ng mga future leaders. Not only that, yung pangatlo pong dahilan ay yung takot na ma-release yung tao. In particular, ay ina-avoid ni pastor yung empowering leaders because of fear of losing control. Kasi kung kasakali mas may magaling na magiging lalabas na leader, parang mawawala na sa limelight si pastor. Pero kapag ganun po ang konsepto ng isang manggagawa, isang leader, talagang may problema kung talaga hindi makakapag-develop ng leaders. Hindi lamang yan. Yung fear someone might do better. Ang katotohanan niya, kung titignan niyo po, yung mga itinitrain natin, lalo yung mga may handle ng D-group, pwedeng may mas magagaling pa ho dyan. Pasalamat po tayo dyan. Huwag po kayong matakot. Dahil i-develop sila, i-train dahil sila yung magiging tuwan at magagamit din sa Panginoon. Not only that, yung fear of conflict na tinatawag. So in that way, empowerment is biblical leadership. Yung pang-apat na dahilan, yung lack of vision for multiplication. If the church goal is only maintenance, which is ayaw natin mangyari po yun, not mission, it will never produce leaders. Sa tingin niyo po ba, mini-maintain na lang po natin yung ating church ngayon? Sa tingin ko po hindi. Gusto natin mas lalong lumawak, makapag-produce tayo mga leaders. Kaya you cannot multiply leaders without a vision that requires leaders. And then yung lastly, na dahilan kung bakit hindi na nakapag-train yung church na makakapag-produce ng leaders, yung consumer Christianity. Nauso po ngayon yung mga fast food, di ho ba? Na pumunta at kumain, then lalabas, wala na pakialam na doon sa kinainan. Siyempre, nagbayad, pero ilalagay natin, members expect that the pastor do the preaching, lahat na siya nang gagawa, do the counseling, siya na lahat ng gagawa, and the pastor do the evangelism. Pero alam natin, hindi po yung healthy sapagkat kung consumer kayo lang dito, pupunta lang para umattend, na wala na kayong ititik na commitment and responsibility, hindi po natin gusto mangyari yung dito sa church natin. So pakisabi mo sa katabi mo, hindi ka consumer Christianity. Christianity. So, ngayon, in that way, kung lahat ng lima na yun na dahilan na pinag-usapan natin, ay meron naman na tayong ginagawa. Tama po ba? Meron tayong process paano mag-develop ng leaders. Hindi lahat sa pastor gumagawa dahil nakikita natin gumagawa yung mga iba. So, ibig sabihin, yung limang pinag-usapan natin, hindi na, ano ba yan? Sa tingin niyo po ba, may mga part ba doon na kailangan pa natin palakasin? Yan. So, ibig sabihin, meron tayong gagawin. At nakakatuwa dito ho dahil kung naalala niyo po, noong mga panahon na tayo gusto makita natin, mag-gauge natin, ma-measure natin po yung ating pong church, ano na ba yung status, ay nag-conduct po tayo ng Natural Church Development Survey. At alam po yung 2013, bago tayo lumipat po dito, 2012, nagkaroon pa tayo ng survey na nasa Balarapa. Pero hindi na natin kasi masyadong natutukan mo yan para talaga matulungan, ma-measure natin yung church at gagawa tayo ng mga processes na para talaga mapalakas ang church. Kaya itong year na ito ay na-introduce po ulit yung tinatawag nating NCD at noong February, sino dito yung mga nakasama na kapag-join na nag-fill out ng survey? Yan. Yan. Salamat po. Kasama po kayo dito sa result na makikita natin mamaya. Doon na ipakita ko na ata one time yung result ng ating pong NCD. So, dito papasok yung tinatawag nating Natural Church Development, which is, ito po yung komprehensibong pamamaraan paano ginigage yung isang healthy church. Worldwide po ito. At si Christian Schwartz, isa po siyang German, na sa kanyang group of research noong 1990, ay nag-conduct po siya para ma-determine ano ba yung isang church, mga principles na pwedeng makatulong o pwedeng magamit para makakita ng isang healthy church at ito'y makakatulong din as a whole.
either in iba't ibang denomination siya, country of culture, maging sa anumang estilo ng pagiging leadership style, malaki at maliit na church, ministry models and everything. So ang ginawa sa at least 1,000 different churches sa 5 kontinente po ang nag-join dito po sa ginawang survey na ito. And in fact, 23 countries ang sabihin natin naki-join dito, 18 languages, and more or less 4.2 million pieces of data, large and small. And most likely siguro baka masasabi natin yung mga survey natin noon at maging itong preset na yun, nakasama rin pwede isasama sa data ng church development. Either growing church siya o declining, persecuted church man yan, or financially supported ng government isang church. Ang non-church ba siya, maliit na church, ay ginanawa po yun. At ang question ay, what church growth principles are true regardless of culture and theological persuasion? So, nakita na yung natural church development, nakatulong siya para mag-gauge yung isang growing church. At pinakita rin po doon yung kakaibahan ng models versus principles. Kasi ang models, ito po ay time-bound, ito po yung nagbabago, temporary lang siya, situational, adaptable, na kapag pinag-usapan natin yung models, like yung ginagawa natin na G12 system, models po siya. At nakapaloob doon sa system ng models style. Pero kapag pinag-usapan natin ang principles, ito po yung unchanging, timeless, ito yung fundamental and universal. Na ibig sabihin, ito yung nag-work sa lahat ng mga klase ng church, small naman yan o big churches. At ang naging result doon sa tinatawag nating survey na ito o yung gathering para makita ang isang healthy church, ay meron kong 8 na tinatawag nating mga principles na pwede nating makita. At ito yung pag-uusapan natin in 2 months. At sisimulan po natin yung unang topic, the empowering leadership, gift-based ministry, passionate spirituality, effective structures or functional structures, inspiring worship service, holistic small groups, need meeting, evangelism or outreach, and then loving relationships. So ang kahalagahan lang po naman, sa atin naman talagang may leadership pero gusto nating i-empower. So yung mga unang word ang mahalagang part dito sa naging result ng ginawang ng natural church development sa mga nag-participate na mga iba't ibang bansa. So, in this way, ay titingnan natin ngayon yung tinatawag nating unang bahagi ng ating pag-aaral. Pero tingnan muna natin yung result ng ating NCD survey noong February. So kung titingnan niyo po, alin dyan nakita niyo mas mataas na bahagi sa 8 qualities ng isang healthy church. So gift-based ministry. So 68.3, so above average kasi mga 50 yung average or more than, pero above average tayo doon. So ibig sabihin yan yung malakas na bahagi ngayon. Pero by next week, ay gusto po natin lahat ma-encourage na yung gift nyo malaman nyo. At though meron na tayong ginawa, I think 2023, nagkaroon na rin tayo ng gift-based survey. So, akin pong inatasan si Lisa sa second Sunday dahil wala po pa kami dyan, nasa summer pa kami ni Mrs. Nagawin po yung survey, pero pwedeng gawin naman sa mga D-group na para hindi na whole church yung mangyayari na isahang survey. So, may question ng gift-based na survey para malaman niyo po yung inyong mga gifts na magamit sa ministry. So, si Joseph naman kasi yung preacher natin that time. Pero i-explain na gagawin po natin yung survey. Kung halimbawa dito yung magawa yun, bago mag-uwian, yung mga ibang D-group, pwede rin. Pero kung gagawin nyo naman outside the church, pwede rin. So i-prepare lang ni Lisa yung questionnaires nung gift na yun na gagawin. Pero kung titignan nyo naman yung pinakamababang bahagi, ano kaya yun? Sa 8 qualities. So evangelism, yung need-oriented evangelism. So yun po yung gagamitin natin ngayon na i-work out
at yung gift-based ministry ang gagamitin natin. So, may in-charge na pa tayo dito dyan. Ang ginawa rin po natin, doon yung mga ilan hindi ko pa nakakausap, sa bawat mga qualities na ito ay binigyan natin na maglilid paano po ito makakatulong sa pagganap natin. At mayroon po tayong tinatawag na NCD Implementation Team na magtutulong-tulong para i-strategize paano po palakasin yung mahina. Lalo po yung need-meeting-oriented evangelism. At si Brother Maki po yung inassign po natin dyan na maglilid. Tutulong lahat yung bawat lead ng gift-based na mag-head para makakatulong po lang. So, igagather po pa yung team na ito. At may coaching din po na ginagawa with Pastor Miguel kasi yung nag-initiate po ngayon with 16 churches na sumasama doon sa tinatawag nating coaching. Kaya hindi lang po tayo iisang journey po dito. Ginawa na natin pero kailangan natin ulitin para makita natin, makatulong ito para sa pagpapalago ng ating church. So, malaki po ang tatrabahuin, hindi po yan overnight na mangyayari, pero sa inyo po pagpa-participate ay gagawin po natin mapalakas yung need-meeting evangelism. Ibig sabihin, yung mga, tingnan nyo nga po yung mga bakanting upuan ngayon. Tingin kayo sa likod, Sarah. So God willing, kapag mag-workout natin yung evangelism part, sasama-sama natin kilos, malalagyan ng mga kaluluwa po yan. Tutuloy natin. Mga iba parang pastor, sila na lang. Hindi ako kasama. Kasama po kayo dyan. At tutulong-tulong po tayo para sa gawan niya. Dahil ang katotohanan si Lord naman yung nagpapalago. Pero kailangan ng mga tao na gagamitin ng Lord para yung mga pamamaraan na pwede natin gawin sa kanya rin tulong ay magagawa po natin. So may binabanggit po ang NCD na pinag-usapan po yung group. Ang binabanggit doon sa Luke, tingnan natin, o Mark. Tingnan natin Luke ba o Mark? Tingnan natin yung verse na yun. Yan. So, ito yung principle ng NCD as far as the growth is concerned. No? Actually sa Tagalog, hindi ko na kasi nilagay sa Tagalog. Pwede ba basahin ko natin? This is what the kingdom of God is like. A man scattered seeds on the ground. Night and day, whether it sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, and the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come. So Mark chapter 4, verse 26 to 29. So, kumbaga sa ano po kusang lalago kapag malago ang lupa kung ilalagay natin. At lalo kapag may naitanim, siya po ay magkakaroon ng tinatawag nating pagbunga. Yung harvest na binanggit po dyan as well. So, ibig sabihin, kung nakikita ko natin yung number na yun, though yung mga iba, hindi pa nakarating dito sa ating church, yung mga iba na umaaten, ibig sabihin, madadagdagan po yun dahil si Lord ang mag-focus ng growth. So, unahin po na natin yung part ng unang principles dito sa 8 qualities ng isang grow healthy church, yung empowering leadership. Ano ba yung pinaka-main role talaga ni pastor o mga key leaders as well? Hindi lang naman ako ang mga gampanin dito sa ating church. So the main role of the pastor or leaders is to equip maging example and then yung empower. So yun yung part na yun, paano natin po titignan yung magiging empowering leadership as being a role model. Sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12 sa NIV version, ito pong sinasabi, so Christ Himself give the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers. Ano yung verse 12 na iba nabanggit po dyan? To equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. So yung word na equip the saints for the work of ministry, yun po yung talagang ginagawa ng pastor at kasama yung leaders. Ilalagay natin siguro mga group leaders, mga heads ng bawat gampanin dito sa ating church. So the pastor's primary assignment is not to perform all the ministry, but to prepare the members to do the ministry. So dapat malinaw po sa atin yun at palagi po yung sinasabi
na yung tinatawag din nating priesthood of all believers na binabanggit. Kaya nga ititrain ko po kayo at magkasama yung mga leaders, yung mga leaders sa halimbawa, para kayo ay ma-prepare sa mga gampanin na talagang magamit po kayo mag-build ng ministers, not just maintain members. Kaya yun po yung binabanggit natin na kahalagahan. So ang pastor po ay hindi po siya dapat solo performer, but a coach. So a coach does not play the whole game. He develops players to win the game. At alam ko po yung nangyayari po naman po yun sa akin. So yun po yung una, pag-i-equip, kasama yung mga leaders at mga iba't ibang na lead ng mga department po natin. Pangalawa, the pastors as an example or modeling leadership. Ang ginamit po ni Pablo doon sa verse 1 ng chapter 11 ng 1 Corinthians ay doon binanggit po dyan, imitate the word. No? Sa ibang version ay follow me o follow my example as I follow Christ. Dapat po natin isipin, bago natin tignan yung pangalawang bahagi na yan, ang Corinthian Church po ay, yung Corinth in particular, ay isang strategic na lugar. Napakayaman po nila. Nandyan din po yung strategic port ng kung paano ang accessibility ng Roman Empire. Ito din po yung lugar ng komersyo ng panahon po na yan ni Pablo. Doon kabilang bahagi naman ay may immorality nangyayari. Either yung iba't ibang tinatawag nating immorality na nagaganap, mayroon po ang Corinth. Pero at the same time, ang Corinth din po ay influenced by heavily Greek philosophers and Roman politics ng panahon na yan. At under that, yung Rome na nagro-rule, at yung leadership was often about power and status. Kaya yung word na follow me or imitate me ay parang hindi siya ganung nakakasikin para sa mga either people at the time or Christians. Pero alam natin, yung po yung isang bahagi na kailangan ituro pa rin ni Pablo. At ang situation ng church at the time, kung pag-usapan ko naman ang status ng church, sila po ay mayroong tinatawag nating divided, immature, influenced by worldly values. At ang mga issue na nangyayari ay may pride and factions. Pag binasa niyo po yung 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 13 ay pinag-uusapan po yung pagkakaiwalay po nila, yung pagkakampi-kampi, may compromise, moral compromise, chapter 1, 1 Corinthians chapter 5. Yung misuse of spiritual gifts, 1 Corinthians chapter 12 to 14. Dahil yung mga ilan sa kanila ay parang naging bida-bida dahil sila daw ay gifted, yung mga iba hindi. So, ganun po yung nangyayari at kinakailangan ipakita ni Pablo yung pinakamagandang bahagi para mag-empower ng tao through modeling. At ang ginamit niyang word dyan is imitate the word. Yung Greek po niyan is mimital o mimitay, na ang root word ay mimites. Ibig sabihin, imitator, one who copies behavior, a follower who produces a pattern, at ibig sabihin po niya, kapag in-equivalent mo yung tinatawag nating word na ito ay yung word na mimic sa English na translation. Tapos kapag tinignan niyo po yung verb form nung tinatawag nating imitate na word, ay ito po ay mimimumay o mimimumay, which is to imitate, to emulate, or to follow someone's example closely. Na ibig sabihin po niya, kung ilalagay pa rin natin, is to copy behavior, not just beliefs. Kaya nga yung concept ni Pablo at this time, nung binabanggit po niya yung word na yun, I do not just listen to my sermons, but watch my life. So yun ay mahalagang bahagi sa modeling as we empower people. So leadership, influence flows from example, not position. I don't know kung paano niyo po ako tinitingnan as your pastor. As far as I know, either ako ba ay nakakapag-influence ba sa inyo sa anumang mga kaparaanan that could make you more empowered para in the future kayo yung mga leaders. Doon nabanggit na one time ni Lisa sa kanyang preaching ako daw yung kanyang modelo ng pagsaserve. Kaya I don't know kung gaano katotoo yun. Dahil basta ako yung tatay ako niya. Kaya
Kaya kung mangyari yun. Pero I pray na hindi lamang po siya yung nakakita ng gano'n. No? Dahil alam ko po, somehow, somewhere, ayaw kong mawala dito sa mundong ito na hindi ako nakapag-influence in the modeling part of empowering people. Naalala niyo po, kapag binasa niyo rin po, binanggit din po ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, you become imitators of us and of the Lord. Even in Philippians, sumusulat din po siya sa mga taga-Pilipos, chapter 3 verse 17, join in imitating me, yung word na ginamit po dyan. So ibig sabihin, even Paul himself, ipinapakita niya yung empowering leadership through modeling. At alam niyo po yung malakas na ulit ng pag-empower ng tao, hindi controlling. Kasi kapag kinokontrol mo yung mga tao sa iyong paglilid, pwede naman gawin yun. Pero mas malakas yung pagpapakita ng modeling ng buhay na mayroon ka. Kasi hindi position dapat yung gagamitin mo, kundi ipakita mo si Kristo na siyang pinakadahilan. Kaya, tingnan niyo po, hindi sinabi ni Pablo na huwag niya akong i-imitate habang ini-imitate ko si Jesus Christ. Sabi niya, imitate me as I imitate Christ. So, ibig sabihin, may pinanggagalingan yung gusto niyang makakita ng mga leaders na na-empower na habang siya ini-imitate si Christ, ay pwede rin siyang tignan na halimbawa para maging model of a leader na tinatawag. Kaya nga kung ilalagay natin, challenge ito, halimbawa, mga tatay, pakitaas nga mga kamay niyo. Kung ano yung ginagawa niyo, sa tingin niyo, mas malakas pa yung ma-imitate ng batang sinasabi niyo o yung ginagawa niyo? Yan. Kaya kapag nagpakita kayo ng mga kilos na hindi po kaganda-ganda, hindi kahuwa-huwaran, nakakalungkot po dyan kasi susundan na ninyong mga anak yan. Kaya please, become imitators of Christ kayo dapat para si Kristo makikita sa inyo. Amen? So, mahalaga po yan. Kahit mga nanay din. Baka sabihin nyo, baka makatay lang pa. O mga nanay, pakitas pa ang kamay. Yan, salamat po. Kasi kayo rin ay sinusundan ng inyong mga anak o mga apo o kayo lang po yung mga lolo't-lola na. Sinusundan po yan kung ano yung nakikita sa inyo. Maliban, of course, malakas palagi kung ano yung ginagawa natin, hindi yung mga sinasabi lang natin. Kaya ibig sabihin, hamon din po ito mga leaders. Kayo po ay magiging modelo habang ini-imitate nyo si Christ, yung mga members nyo, tinitingnan din nila na susundan nila kayo dahil kayo ay ini-imitate nyo si Jesus Christ. So people may hear your message, but they follow your model. Importante po yan. Kaya nga ang tanong, can others imitate my life safely? O baka nga yung tutularan nila ay maling mga pamamaraan sa buhay, nakakalungkot po pag nangyari yan. Kaya nga, in Paul's approach in leadership, in empowering leaders, he does not just teach the truth, he models it. He calls believers to follow himself as he follows Christ. Kaya nga panahon na yun, a culture of power-based leadership, Paul introduces pattern-based leadership. Kaya ang pinakamalaking bahagi po dyan, leadership is not merely taught, it is caught through modeling Christ-like living. So, ano yung pwedeng pamamaraan as we empower people? Nagsisimula po yan in demonstrating before delegation. Una, the pastors or leaders must model Christ-like character. Importante po yan. Servant leadership and disciple-making lifestyle. People don't just follow instructions, they follow impressions. Alam niyo po, makikita niyo po, yung controlling leader, like yung mga cults, talagang kaya nila i-control yung mga tao na sumunod sa kanila. Pero dahil lang doon sa control na bahagi. Pero mas malakas pa rin yung influence na tinatawag natin yung impressions na mayroon tayo ay malaking bahagi yan sa pag-model to empower people. Kaya hamon lang ito maliban sa akin, kayong mga leaders at maging future leaders ay maging modelo kayo sa inyong mga members. So number 3 na bahagi na role ng isang pastor leaders is to empower.
So the pastor as empowerer na tinatawag sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Kaya nga, kung titingnan natin sa verse din na yan, makikita niyo po yung 4 generations na pag-empower ni Paul. So si Pablo, in-empower niya si Timothy. Si Timothy, iniisip na, in-encourage ni Pablo si Timothy na ituro rin at mag-empower ng mga people to be qualified at i-teach din sa iba. So, 4 na generations na makita ho natin. Kaya, mahalaga na ma-identify natin yung mga potential leaders. Kaya ngayon, kung halimbawa doon sa gift-based na survey, malaman niyo po yung gift nyo, may tatabulate po natin yan. Kaya kapag kailangan natin, halimbawa, magaling kayo sa pag-evangelize. So, kayo yung pwede makakasama sa team ng evangelism part. Kung kayo naman may kakayanang magturo, iba't iba pang pwedeng pagganapan, ay pwede kayong ilagay sa mga ministry na kayo ay gifted doon sa bahagi na yun. So, of course, invest natin, impart vision, and then release them. Kung iniisip ko, in the 26 years, kung halimbawa ako lahat gumawa ng ministry sa church, makakita pa tayo ng mga preachers na pag wala ako, wala tayo makita nila. O mga leaders na maglilid sa mga maliliit na grupo. Salamat tayo dahil si Lord ay nagkaroon ng pagkakataon na kumilos sa ating church at ginawa natin yung bahagi natin yan. So the multiplication of leadership ay nakita natin mahalaga, not only addition kung ilalagay natin. So, kita ho natin yung kahalagahan po ng modeling part at role ng isang pastor. Ano naman yung role ng members? Kung sabi mo kasi katabi mo, mayroon ka rin bahagi, may role ka rin. So ano yung response na pwedeng gagawin ng members? So the response of the whole church membership from spectators to servants. Sabihin mo, hindi ka lang spectators. Servant ka rin. So una, na dapat niyo pong bahagi na gagampanan, accept the call to ministry. Pag sinabi natin ministry, hindi naman yung pagpapastor lang pinag-uusapan natin. Hindi lamang yung nandito ka, kumakanta lang, nakikita. May mga ministry naman na hindi naman nasa limelight na nakikita palagi. Halimbawa, mga intercessors natin, hindi naman natin palagi nakikita pero sila yung lumulod, nananalangin para sa atin po at para sa paglagoy ng iglesia. At palakpak po natin ang buhay nila. Si Pastora, si Ate Flor, iba't iba pang isasama nila. At of course, malaki po ang bahagi na yan. Tayo pong lahat, either binabanggit po yun, yung every believer is a minister, nandiyan sa pastor. Kaya yung wrong mindset, huwag niyo sabihin, bahala na si pastor sa gawain na yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi bahala si pastor. Tayo ang kabahala dyan. So, ang right mindset dapat ganito ang isipin niyo po. Kasama ako sa gawain. Yan. Pakitapit mo ka sa katabi mo. Kasama ako sa gawain. So, ibig sabihin, gagawin ka. Kasi mahalaga ko yung magiging bahagi mo. So, accept mo yun. Kaya kung nabibigyan po kayo ng mga responsibility na yung mga leader, o kung sino man nagbabanggit sa inyo, tanggapin nyo po yan at ipapray nyo na magampanan nyo. Amen? I think yun yung mga challenge ngayon, parang dahil sa ayaw, tumanggap, pero kapag tinanggap naman, nandiyan naman yung kilos ng Lord para samahan kayo. So accept the call to the ministry, align with the vision, or ilalagay natin, obey your leaders and submit to them. So empowerment requires unity and trust. Support the direction of leadership. Avoid independent or divisive spirit. Move together as one body. Alam niyo po kung ilalagay po natin ang church, hindi po yan isa lang yung nag-lead. Kasama ho yung own leadership at of course, bahagi kayo na magiging susuport sa leadership. Ayaw kong makapakinggan na mayroong isa nagsasabi, ayaw ko kay pastor o ayaw ko kay group leader. Kapag ginawa mo yun, namumblema na ho tayo niyan. Kasi hindi tayo aligned, hindi tayo united, at ang mahirap po dyan, baka ikaw pa yung mag-focus ng problem. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka cause ng problem.
solusyon ka. Bahagi ka sa pag-align sa ating mga gawain. So, ang iyong response is accept the ministry ko, align, maki-join ka sa vision, and then yung pangatlo, apply what is learned. Ang binabanggit ng James 1:22, do not merely listen, to do what it says. Kaya nga, training without application produces stagnation. Marami dito sa inyo, matatagal na naman na talaga. Pakinggan nyo na yung mga iba't ibang pamamaraan. Pero dahil wala kayong pag-apply, hindi kayo nag-commit doon sa unang binanggit natin. Kaya tuloy, ano nangyayari? Doon na, nasasayang lang yung learning. Kaya nga, we need to see you be part na maging kayo ay ma-apply niyo po yung mga learning. Like itong PJL na nangyari, ayaw natin tulad ng sinabi ni Aaron na binanggit si Pastor sa kanila. At totoo naman talaga hindi naman lahat po ng PJL nagtuloy-tuloy kay Lord Di ba? Kaya ayaw natin makita po yun. And that is why we need to see more yung participation at ma-align kayo doon sa bahay na yun. At may apply niyo yung mga learnings na mayroon. Kasi as we serve in the ministries, dapat mag-take kayo palagi ng initiative. I-practice yung mga natutunan ninyo. And then pang-apat, apprentice and multiply. Kaya mo dito, may mga D-group leaders na head, meron din pong tinitrain, mga assistant na tinatawag, dahil bahagi po yun na gusto nating ma-empower yung buong church o even the leadership. At yung binabanggit ni Pablo kay Timothy na 2 Timothy 2 na binabanggit. So, every member should be disciple others, mentor younger believers, and reproduce leaders. The goal is not seating capacity, but sending capacity. Ulitin ko po yan. The goal is not seating capacity. Pinanihan ng upuan nyo na yan. Hindi seating capacity, but sending capacity. Alam niyo po, kina-challenge kami ni Pastor Shane dito sa huling pag-uusap namin. Every time kasi, habang nag-PPJ, may mga time na mentoring kami twice na mangyayari every PGL. At isang challenge niya palagi, huwag kayong tumingin sa mga membro na ang tinitignan nila ay taga-upo lang. Kundi yung mga taong i-train nyo, i-empower nyo, yung mga pwedeng ipadala. So, ibig sabihin, parang ganito rin yan. Yung mga visitors lang sa church, most likely, hindi yan tatagal. Pero kapag nag-stay yan, yun yung ititrain natin. I-disciple natin kasi sila yung magiging people to be sent out. Ibig sabihin, gampanin na pwedeng gampanan nila ay pwede sila maging bahagi. So, ulitin ko po yung bahagi niya. The goal is not seating capacity but sending capacity. Ang binanggit nga ni Pastor Shane sa amin, 30 na members sa church, medyo hindi pa yung ganong ka-strong. Pero kapag umabot ng 70, at least pwede ng independent church yan, yung tinatawag niya. Pero kapag nag-average kayo ng 300, marami na kayong magagawa. Either you could send missionaries to every places na pwedeng naano ni Lord sa atin. At nung napakinggan ko yun, oo nga naman. Kapag ganun na kasi kalawak at talagang committed yung members, why not? Yung mission trip napakalawak. Kaya nga, ang tinitingnan palagi nila sa amin, gusto nilang makatulong na mag-grow yung church. At dapat yung mga i-take i-empower ay hindi yung taga-upo lang, kundi yung pwedeng magamit para may ipadala sa mga gawain. At salamat tayo dahil ng mga tumutulong sa Caloocan, palakpakan ng mga hindi mga sarili. Kasi parang ito pa kayo. At yung mga hindi pa nag-i-involve, please, mag-involve na ho kayo kasi gusto namin kayo i-empower sa ministry. So, mayroon pong isang kwento na ito po ay, dito po ako mag-i-end dito sa kwento na ito. May isang batang lalaki na sa isang barangay ay lumaki na hindi gaano nakikinig ng sermon. Hindi ka nakikinig ng sermon. Hindi rin siya mahilig magbasa ng Bible, itong bata na ito. Pero may isang bagay na hindi niya nakalimutan. Ang kanyang tatay, araw-araw nakikita niya ang tatay niya tahimik na nagdadasal sa umaga. Tapat
tapat na nagtatrabaho kahit pagod. Palapakan natin yung mga tatay. Hindi ko yung pagkano. At kahit kulang ang pera, patuloy na nagtiwala sa Diyos. So yun yung nakita ng bata na ito sa kanyang tatay. Minsan, tinanong siya, bakit ka naniniwala sa Diyos? Ito po ang sagot niya. Dahil sa narinig ko preaching, ang sabi niya. Kasi nakita ko, sabi niya, hindi sinabi niya na dahil sa narinig kong preaching. So parang yun ang kanyang response doon sa tanong. Pero ang sabi niya, kasi nakita ko sa buhay ng tatay ko. So ano yung pinapakita po doon? Sunod pang takbuho ng kwento, hindi pa natapos. Turning point. Dumating ang panahon na matay ang kanyang tatay. Masakit, tahimik ang bahay, walang gabay. Pero doon niya na-realize itong bata na ito, hindi lang pala siya tinulungan ng tatay niya, kundi hinubog siya ng halimbawa ito. At ngayon siya na ay tatay na rin siya. At ang ginawa niya, parehong bagay. Nagdasal, nagtiwala, at namuhay para sa Diyos. Bakit? Dahil may isang taong nagsabi na hindi gumamit ng salita. At yung word na yun, follow as I follow Christ. Yung mga tatay dito at mga nanay, o sino man sa inyo, iniisip nyo ay maraming mga bagay-bagay. Pero malaki po pala ang effect ng inyong pagiging halimbawa. Tatay ka man, nanay ka man, kabataan ka man. Malaki ang epekto po ng tulad ng bata na ito sa kwento. Kahit na wala na yung tatay niya, yung kanyang natutunan, nakita niya, na-observa niya sa tatay niya, buhay na buhay pa rin. And I pray, yun po yung patuloy natin makita sa atin. Kaya nga mga kapatid, ganyan ang tunay na leadership, hindi lang naririnig, kundi nakikita. Hindi lang tinuturo, kundi naipapasa. Hindi lang minsan, kundi araw-araw. Kaya nga, ang challenge ko po, maaaring hindi maalala ng mga tao ang lahat ng sinabi mo. Maging ako, sa maraming panahon ako'y nag-preach. Doon ngayon, salamat tayo dahil may mga preachers tayo tulad next Sunday dahil nasa sama kami ni Mrs. para sa kanyang family ay God willing makapag-minister po tayo makakabot sa kanyang mga family. Pero hindi nila makakalimutan ang buhay na ipinakita mo. Please, your life is a big influence. Your model, the way you live out Christ is more important than the things you say to other people. Kaya nga, empowering leadership is not about control. It is about example. You do not empower people by commanding them. You empower people by showing them. Kaya, mahalaga pong tingnan po natin yung mahalagang bagay na ito. So, finally, maaaring hindi maalala ng tao sinasabi, pero palagi natin sinasabi, hindi makakalimutan ang buhay na ipinakita. Meron po tayong discussions, questions dito as you have your video ng pagkakataon. Dolima ito, tingnan niyo po kung ano yan pwede niyo ipag-usapan. What areas of your life are worth imitating? Or ano ba yung hindi naman dapat? How can you intentionally model Christ to your disciples kung ikaw ay di leader? Sino man ba yung currently na pina-follow mo as your example in life or ministry? Ano yung sacrifice na dapat mong i-embrace to live like Christ? And then how can modeling lead to multiplication in your ministry? So, ang bottom line, ang buhay natin malaki po halimbawa para sa mga taong nakakakita sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. So, karoon na tayo ng offering. And then after that, then we will do our communion. So, see po. Si Ate Nikata ang leader.
hapon po. Ang magandang umaga po sa buhay ng bawat isa.